Magandang araw sa bawat isa. Purihin ang ating dakilang Diyos. Pinagkalooban na naman tayo ng pagkakataon upang magkatipon, upang sa ganon siya ay ating sambahin at papurihan. Ika-apat sa apat na bahaging serye ang aking tatalakayin sa araw na ito. Nang magpasimula ang Iglesia ng Panginoong Jesucristo, nagkatipon ang mga mananampalataya at nagpasimula ng mga bagay na kanilang pinaglaanan ng kanilang mga sarili, ng kanilang mga panahon, ng kanilang pagkakatipon, at ito ay kanilang itinaguyod. At itong mga bagay na ipinagpatuloy sa maraming mga siglo na dumaan hanggang sa pangkasalukuyang kapanahunan. Ito ay nakatala doon sa Acts chapter 2 verse 42. Tinutukoy ang mga mananampalataya. They devoted themselves to the apostles' teachings, to the fellowship, to the breaking of bread and prayer. Ito ang apat na mahalagang bagay na kailangang maging sangkap ng pananampalatayang Kristiyano at ng pamumuhay bilang Kristiyano. The essentials of the Christian faith and practice. Ang una, apostles' teachings, tumutukoy sa salita ng Diyos. Pangalawa, fellowship, ang mga pinagsasaluhan at sama-samang ginagawa ng mga mananampalataya. Pangatlo, breaking of bread, ang ritual at seremonya ng pag-alala sa Panginoong Jesucristo ayon sa kanyang ipinag-utos na kumakatawan din sa pagiging mga tagapagpatotoo ng mga mananampalataya. At ang ika-apat, prayer. Ito ang ating pag-uusapan sa araw na ito. Ang panalangin ay napakalawak at napakalaking paksa dahil ito'y natatagpuan sa kabuuan ng Biblia, sa Lumang Tipan at sa Bagong Tipan. Napakarami ng binanggit patungkol dito at napakarami na iba't ibang mga paglalarawan ang nakatala sa Biblia sa buhay ng iba't ibang mga tao sa iba't ibang mga kapanahunan na naglagay ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Sisikapin ko na pasimplihin ang napakalawak na paksang ito na kung minsan ay napaka-komplikado na sapat naman upang hindi mawala ang pinakamahalagang sangkap at sustansya nito. So this is a very broad and sometimes complex topic, but I will try my best to simplify it without losing its substance. Kasi nga hindi sapat ang minsanan at maiksing pagkakatipon at pagtalakay upang masaklaw ang lahat ng kailangan nating malaman patungkol dito. Pero napakahalaga na yung panimulang mga kaalaman ay ating makuha. Ano ang mga tatalakayin natin? Una sa lahat, anong panalangin? What is it all about? Anong patungkol dito? Pangalawa, kailan at para sa anong kadahilanan o layunin na ginaganap natin ang pananalangin? Pangatlo, paano tayo mananalangin? Ito'y tumutukoy sa panalangin na ginagawa ng isang tao at panalangin ginagawa ng sama-samang mga tao na mga sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo. Kasi ang susi doon sa sama-samang panalangin o tinatawag na corporate prayer ay yung unawa ng bawat isa at yung mismong gawa ng bawat isa ng pananalangin. That is what we do. What gives true meaning or substance to our corporate prayer is what every individual brings with him as his understanding and practice of personal and private prayer. Ilang mga talata ang ating titingnan at magiging batayan ng ating pag-aaral sa araw na ito. Una sa lahat, ano ang patungkol dito? What is it all about? Ang mga talatang gagamitin natin ay puro nanggagaling dito sa Bagong Tipan. Dahil dito sa Bagong Tipan, binigyan ng pinakamalinaw na paglalahad ang patungkol sa pananalangin at inilarawan ng mabuti sa buhay ng mga
mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. Tayo ngayon, mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, tinatawag na Kristiyano, ay nararapat makaalam at makaunawa nito. The clearest instructions and descriptions or illustrations of prayer are found in the New Testament. Kaya nga sinabi dito, itong pinaglaanan ng mga sarili ng mga mananampalataya, kasama nung iba pa doon sa Acts chapter 2 verse 42. The believers devoted themselves to prayer, both individually and corporately. Ang ibig sabihin, ang panalangin ay bahagi o sangkap ng buhay ng isang mananampalataya. Bahagi ng buhay natin sa pananampalataya. Prayer is an integral part of our Christian life. Ano ito? There are two things that I would like to say about what is it all about. Bago natin basahin yung mga talata na magbibigay ng karagdagang linaw dito. Una sa lahat, ito yung palagian at laging bukas na daluyan ng pakikipag-ugnayan at pakikipagniig sa ating Diyos. This is our constant and ever-available line of communion and communication with our God through the Lord Jesus Christ. Ito ay isang kaparaanan. Ito ay isang daluyan. Pero huwag tayong magkamali na isipin na ito ay isang daluyan lang o kaparaanan. Because it's not only that. Secondly, it is our actual and real communication and interaction with our God. Ito ay hindi lang daluyan, pero ito ay isang mismong gawa ng pakikipag-ugnayan. Gawa ng pakikipag-niig sa ating Panginoon. It is not only a means, but it is also an act. Kasi ang akala ng iba, yung panalangin ay isang paraan lang o isang lagusan o daluyan lang. Oo, totoo yun. Pero hindi lang ganoon ang panalangin. It is both a means and an act. So ngayon, titingnan natin ano ang layunin nito at kailan ginagawa ito. Dalawang bahagi ng sinulat ni Apostol Pablo ang magbibigay ng linaw patungkol dito. Una, yung sinabi niya sa mga taga-Thessalonica. 1 Thessalonians chapter 5, verse 17. This is what Apostle Paul exhorted the believers in Thessalonica. In light of, ito'y sinabi niya, in light of the impending possibility that during their lifetime, at any moment, the Lord Jesus Christ will return. Bahagi ito ng kumpol ng mga maiksi na pagpapaalala ni Apostol Pablo. I will read this in 1 Thessalonians chapter 5 from verse 16 up to verse 18. Ang sabi dito, be joyful always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Isang kumpol ito. Pero nakapaloob dito yung panalangin. Magalak kayong lagi, manalangin kayo ng walang humpay o walang pagsasawa, ng tuloy-tuloy. Magbigay pasalamat sa lahat ng kaganapan dahil ito ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. It's so simple. But let me point out this particular important thing. Because we're talking now about when and for what purpose are we to pray or exercise prayer. Una, we are exhorted to pray continually. Kasi yung pinag-uusapan kailan. Ang ibig sabihin ng panalangin dahil sangkap ng ating pagkatao bilang mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. Ang panalangin ay ginaganap ng palagian sa anumang pagkakataong kinakailangan. Siyempre, merong mga pagkakataon na itinatakda ang iba upang sa ganon, regular na sila'y nagkakaroon ng pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Tama yon at marapat. Pero hindi ibig sabihin na doon lang nakalaan ang ating mga panahon. At yun lang ang pagkakataon na tayo ay mananalangin o pwedeng manalangin. We are exhorted to pray continually. Yung matandang salin nga, sa King James Version, sabi niya, pray without ceasing.
Pag inisip mo, walang katapusan. Wala ka na bang gagawin kung hindi mananalangin? Natural, hindi yun ang ibig sabihin dahil napakarami ng normal na dapat nating ginagawa. Kahit ang Panginoong Jesucristo, nung siya ay nabuhay dito sa mundo, hindi naman lahat ng oras niya ay ginugol niya mula pagkagising hanggang sa matutulog na walang ginagawa kundi nananalangin. Anong ibig sabihin nito ngayon? Makakatulong sa atin ang unawa doon sa pinag-ugatan ng salitang ito, yung without ceasing or continually. Salamat sa Diyos sa karunungan ng mga nauna sa atin na nakakaunawa ng original na salita na ginamit dito at ibinabahagi sa atin. Ito'y galing sa isang salitang Grego na ang pagkakasabi adialeptos. Siyempre, hindi natin talagang alam yan dahil hindi naman natin wika ang salitang Grego. Pero ano ang ibig sabihin nito? Ito'y naglalarawan ng isang kondisyon ng tao. Ginagamit ito sa panahong yon para ilarawan ng isang kondisyon ng tao na palagi ang inuubo. Yung ganon. Lahat naman tayo ay dumaan sa ganong mga karanasan. At dumadaan pa rin. Kung minsan ay inaabutan tayo ng pangangati ng ating mga lalamunan. Kaya nga, ito'y ating palaging ginagawa. It describes a cough that persists and recurs. Ang ibig sabihin, ito yung tinatawag nung iba, yung sa patalastas, pesting ahem. Anong ipinaabot sa atin dito? We are to pray at every time that we are being prompted to pray by God through His Holy Spirit. Ang ibig sabihin ng Diyos mismo, siya yung nagpapadala ng pag-udyok sa atin. Parang ito yung pangangati ng lalamunan. Hindi natin kontrol kahit gustuin natin kontrolin Anong nagdidikta nun? Ang nagdidikta nun ay kapag dumarating sa atin yung pandama na nangangati at kailangan nating iubo. Hanggang hindi mo maiubo, hindi ka nagiginhawaan. Pero hindi ibig sabihin nyo na ang katapusan. Kung minsan maya-maya, sunod-sunod yung pag-ubo mo. O kaya magkakaroon ng pagitan. Ganon ang paglalarawan na ginagawa dito nung gamitin yung salitang Gregong adialeptos. To pray continually or to pray without ceasing. At every occasion and every time that God Himself prompts us to pray. Siya yung umuudyok sa atin. Siya yung gumagawa ng paraan upang sa ganun maramdaman natin sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu Santo na may pangangailangan ng panalangin. Kahit nasaan tayo, kahit anong sitwasyon na ating kinalalagyan. Wherever we are and whatever situation we are, not necessarily always a ritual or a formal form of communication with God. Although we can set some kind of a formal schedule for that, just to make sure that we do not miss on the opportunity of communicating and communing with God, interacting with Him. Yun ang una. Kung kailan, walang pinipili ito. Maaaring ikaw ay nagtatrabaho, naudyokan ka ng Panginoon bilang isang individual upang sa ganon, ganapin yung panalangin ayon dun sa unawa na ibinibigay ng Diyos. Kahit naglalakad ka, kahit nakasakay ka ng jeep, o kahit nakahiga ka, o kahit nakaupo at nag-iisip, biglang darating sa iyo, iyon. At sa panahon na itinakda mo para sa ganon, ilaan mo sa pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ang sabi ni Apostol Pablo, manalangin ng walang humpay o palagian. Ang pangalawang talata na aking babasahin o bahagi ng sulat ni Apostol Pablo ay nandito sa sulat niya sa mga taga-Pilipos. Na maaaring madatna ng isang tao ng mga pangamba, pag-aalinlangan, agam-agam. Etong sabi niya dito sa ika-4 na kabanata, dito sa talatang ika-6. Philippians chapter 4 verse 6. Maigi siguro, basahin ko na yung kinapapalooban nito magmula sa talatang ika-4 hanggang talatang ika-6. Sabi niya, Philippians chapter 4 verses 4 to 6. Rejoice in the Lord always. Kasi nakabungad na rin yung always Ang ibig sabihin, kumpul din ito. Parang yung binasa ko kanina doon sa
1 Thessalonians chapter 5, verse 16 to 18. Rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition, there it is, with thanksgiving, present your requests to God, and the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. I guess you are quite familiar with these passages. Okay. Kanina tiningnan natin kung kailan nararapat o kailan ginagawa ang pananalangin. Ngayon, tinitingnan natin kung sa anong layunin ginagawa ang pananalangin. Kanina nakita natin ng pananalangin ay palagian sa anumang kapanahunan na inuudyokan tayo ng Diyos. Ito ngayon, we are exhorted to pray in everything. Sa lahat ng bagay. Ang ibig sabihin, patungkol sa lahat ng bagay. Do not be anxious about anything, but in everything. These are very important words. Ang ibig sabihin, patungkol sa anumang sangkap ng ating pagkatao, sa anumang bahagi, in whatever area of life that we have, in every concern in every area of our lives is God's concern. Ito yung pinapaabot dito. Our religious life, o tinatawag ng iba, spiritual life, as well as our non-religious life, pati yung mga bagay na hindi naman purely religious, our family life, our educational life, our work life, our community life, our material life, our relations with believers, with non-believers, with people we intimately know and with people we just casually know. Our personal feelings and emotions, kasama yan. Everything, lahat ng bagay. Ang ibig sabihin, walang hindi saklaw ang buhay panalangin ng isang tao. Why? Because we belong to God. Our whole being belongs to God. So anything that has something to do with us is God's concern. Kasi pag may-ari tayo ng Diyos, lahat at buong sangkap ng ating pagkatao, pag may-ari ng Diyos, ang ating mga isip, ang ating mga katawan, lahat ng sangkap ng ating pagkatao. Remember what Paul said in Romans chapter 12, sa verses 1 and 2. Again, a very familiar passage. Therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices. Pag sinabi yung buong pagkatao natin, yung nakikitang sangkap at yung di nakikitang sangkap, lahat ng nakaugnay sa ating pagkatao, lahat ng bahagi ng ating katawan. Ang ibig sabihin, lahat ng may kaugnayan sa ating pagkatao. So itong ating pagtugon doon sa katanungang kailan at sa anong layunin o kadahilanan tayo nananalangin. Yung iba, ang panalangin parang last resort kaysa sa first option. Pag emergency na at wala nang magawa, ayaw nilang magkaroon ng bahagi ang Diyos sa ilang mga bagay. As if, hands off sa iyo ito, Panginoon. Pag hindi ko kaya ito, o kapag kailangan lang kita, o doon ka magkakaroon ng bahagi dito, leave this to me. Ito ang mga unang simple na kailangan nating malaman. Ngayon, pupunta tayo ngayon doon sa how then are we to pray? Since we addressed already, what is prayer all about? When I say all about, we have not discussed everything about it, but the most foundational and basic thing about it. No? First, it is that constant and ever-present and available line of communication with God. Yun yung daluyan. Binigay bilang daluyan, daanan.
Pero hindi lang yun. Secondly, it is our actual communication, interaction and communion with God. Yung mismong gawa ng pakikipag-ugnayan sa Diyos. Kailan? Continually. Sa lahat ng pagkakataon. Ang ibig sabihin, ang Diyos mismo ang siyang uudyok sa atin. Liban pa doon sa mga pinagpasyahan natin. Para sa anong layunin? Para sa lahat ng bagay. In everything. How then are we to pray? Ngayon, dito, kasi marami yung gusto, yung sikreto ng panalangin. Pilit na hinahanap ng marami yung parang itinatago ng Panginoon na espesyal na hindi alam nung iba para sa ganun maging makapangyarihan ng panalangin. Sasabihin, hindi naman masama. Marami akong nakikitang the secrets of this, the secret of that. Siguro para maging siyang attractive at bigyan ng pansin. Pero kung minsan, kaysa luminaw ang mga bagay-bagay, lumalabo. Kasi naman ito'y bagay na hindi naman itinago ng ating Panginoon. Hayag na hayag ito dito sa kanyang kasulatan. Nakakalungkot kung minsan tayong mga mananampalataya, ang hinahanap natin ay parang yung bagay na itinatago ng Panginoon. Gayong, ang mga kailangan natin ay inilahad ng napakalinaw ng Panginoon sa kanyang salita. It makes me feel, I don't know, sometimes a little bit frustrated. When we as believers, as Christians, try to figure out things about our Christian life as if God has been concealing all of these things from us. Parang ang tingin natin kung minsan pinaglalalangan tayo at pinagtataguan ng ating dakilang Panginoon. Maybe we should know Him better than we know Him now. And I hope this helps us. Kasi noon pa man, nagtanong na ang kanyang mga alagad. At alam naman ng Panginoon ang kailangan ng kanyang mga alagad. At ito'y makikita natin dun sa bahagi ng itinuro ng Panginoong Jesucristo. Liban pa dun sa isang bahagi na nagtanong ang kanyang mga alagad dito dahil alam niya, isinali dito sa kabuuan ng mga turo ng Panginoong Jesucristo doon sa tinatawag na Sermon on the Mount. Mga bagay na dapat malaman ng isang taong nasa ilalim ng paghahari at pamamahala ng Diyos. Itong sabi dito sa Matthew chapter 6, verse 5 hanggang verse 15. And you are also familiar with this. Ang sabi dito ng Panginoong Yesus, and when you pray, do not be like the hypocrites, for they love to pray standing in the synagogues and in the street corners to be seen by men. Posible pa lang yung alam ng tao na panalangin ay maging gawa ng pagpapaitbabaw. Okay, yun ay kailangan malinaw dito. Na merong nananalangin talaga at marubdob ang pamamaraan ng pananalangin pero sa tingin ng Diyos. Sa kanyang pakiwari, at tama ang kanyang pakiwari, ito ay pagpapaimbabaw. I tell you the truth, they have received their reward in full. But when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. It should be something that is intimate. Yun ang ibig sabihin. It's not, first and foremost, other people's business. It's my business with the Lord. It's not other people's business. But when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. And when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think that they will be heard because of their many words. Ang iba, minamaster nila yung mga salita.
They try to figure out the right words, but that is not necessarily what prayer is all about. You may say the right words, but that doesn't make it necessarily right. Kasi hindi pa tapos. Ito yung pagpapatuloy ng Panginoon. Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. Kaya nga sabi ko sa kanina ang Diyos mismo siya yung umuudyok sa atin Ang panalangin actually, kung pag-uugnayin natin yung mga tinalakay natin ay hindi nanggagaling sa atin. Nanggagaling sa Diyos, inilalagay sa atin upang ibalik natin sa Kanya. I hope that sounds sensible. Alam niya ang kailangan natin, inuudyokan niya tayo upang ang idulog natin sa Kanya ay yung ipinaabot niya sa atin na kailangan natin. Kaya nga nakakatiyak tayo na ito ay pakikinggan at tutugunin kapag naaayon sa Kanyang kalooban. This then is how you should pray. Let me read the remaining portion. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Actually, merong footnote ito doon sa ibaba, yung mga mas makabagong sipi ng matandang naisulat na bahagi nito ay may karagdagan. Sabi niya, for yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Verse 14, for if you forgive men when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive men their sins, your Father will not forgive your sins. Ito ang pinakasimple na paglalahad ng Panginoong Jesucristo kung paanong karapat-dapat na ganapin ang panalangin. Yung iba, minememorize ito at inuulit. Walang masama doon. Pero ito'y tinuro ng Panginoon dahil dun sa diwa o prinsipyong nakapaloob sa bawat sinabi niya dito. Some people think that if you pray this, it's just like a very powerful and magical prayer that it will avail so much. It may. If a person understands it and take it to heart. Pero marami yung hindi man naiintindihan yung pinakadiwa o nilalaman ng mga salitang ito. Bakit ito ang mga salitang ginamit ng Panginoong Jesucristo? See, our attitude must first be right, or the act will be of no avail. This is about what is deep within, the inside of a person that he utters. Ito yung may sinabi si James dito. The effectual fervent prayer of a righteous man avails much. Ang panalangin mabisa ng isang taong matuwid ay maraming nagagawa. Our attitude must be consistent with what God has been doing in us, transforming us. Binabago tayo. Tungo saan? Sa katwiran. Tayo iniligtas at ginawaran ng katwiran ng Diyos. Upang sa ganon tayo mamuhay sa katwiran, sa loob at sa labas. So makikita natin, this has something to do with our attitude in prayer, which ultimately will be expressed in whatever action there is associated with prayer.
It's not the action itself. It's not the words. But it's the attitude. It is what is deep within our thoughts and our hearts that are expressed in words. What should be in our prayer? Dito makikita natin. 6 na bagay ang nais kong ilatag dito na nilalaman. Una sa lahat, sabi niya, Our Father in heaven, hallowed be your name. Ama naming nasa langit, sambahin ang ngalan mo. O napakabanal ng ngalan mo. What is the first ingredient? Respect and reverence for God. Isang napakataas na pagtingin at paggalang sa Diyos. He is God, we are His creatures. Siya ang Diyos, tayo ay lalang niya. He is in heaven above, we are here on earth below. Huwag nating kalimutan yon kapag nananalangin tayo. Napakatayog, napakataas ng kalagayan ng ating Diyos kumpara sa mga kalagayan natin. Kaya sabi ng Diyos kay Propeta Isaias para maintindihan ng mga tao, My thoughts are not your thoughts, neither are my ways your ways. Kung gaano kalayo ang agwat ng langit at lupa, ganon ang pagkakaiba ng aking kaisipan at kaparaanan sa inyong kaisipan at kaparaanan. Kaya huwag nating ipapantay ang ating sarili sa Diyos. Sabi ni Jeremias, dapat ang tingin natin sa sarili natin ay parang mga luwad o putik sa kamay ng isang manlililok. We are clay in the hands of the potter. Whatever the potter wants to do, doesn't he have the right to do to the clay? Ang unang kailangan ay napakatayo at napakataas na pagtingin, pagkilala, paggalang sa Diyos. Why? He is the perfect and holy God. We are sinners. Purihin ng Diyos, tayo iniligtas ng dahil sa kanyang kagandahang loob at ng dahil sa kanyang habag sa atin. Let us not exalt ourselves above what we really are. Never be presumptuous and disrespectful when you approach God in prayer. Akala ng iba, formula yon. Kasi sabi niya, dapat malakas ang iyong loob, matapang ka. Baka mapasobrahan ka ng tapang. Mawala yung paggalang. He gave us the right to become His children. For as many as believe in Him, gave them the right to become His children. To respect Him as our Father and not to disrespect Him. Kahit yung mga ama natin dito sa lupa, pinag-utos ng Panginoon, igalang natin. Para humaba yung buhay natin. Yun nga it does not really matter kung masama o mabuti yung ama nila kapag nilapastangan yung kanilang ama o magulang. Pinababato ng Diyos hanggang mamatay. Tandaan natin kapag nananalangin tayo, dumudulog tayo sa ating ama. If we are commanded to even give respect, regardless of whether respectful or not, are our human parents, what more when we come before our Father in heaven? At tandaan natin, our prayers must be directed to God, not to anybody else, not to any patron or whatever. Because He alone is God. Siya lang ang Diyos. There are well-meaning people. They go to this patron and to that patron, tagapamagitan, padron. We should go to God. Because He alone is God. Not to any created or imagined personality. Regardless of how we respect these personalities. Itong una, tandaan natin.
respect and reverence for God. Yung pangalawa ay natural na nakasunod doon sa una, nakatungtong doon. Kaya ang sabi dito, pagkatapos ng Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Ano yon? After respect and reverence comes resolute submission to God. A firm, determined, and unwavering act of the will to put ourselves under His authority. Pasakop sa kanyang paghahari at kapangyarihan. If God is God, indeed He is God, we will always be under His authority. From here to eternity. Walang katapusan. Sa ilalim tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Huwag samsamin ang kapangyarihan ng Diyos. His authority and will is always above us. He will never ever be mistaken. He will never be wrong. His will is always good, pleasing, and perfect. Yun ang sinabi ni Apostle Paul doon sa Romans chapter 12. Uulitin ko. Ngayon, itutuloy ko yung bahagi ng binasa ko kanina doon sa chapter 12, verse 1 hanggang 2. Therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then, you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. There must be a resolute submission to the will of God, to His authority, sa kalooban ng Diyos. Kung minsan naririnig ko yung nagsasabi, pag mananalangin ka, huwag mong sasabihin kung kalooban mo, Panginoon. Bakit? Why? Bakit ayaw mong sabihin kung kalooban mo, Panginoon? May I ask you, why? Why won't you say it? Kung kalooban mo po, Panginoon. Wherein in fact we are and we will always be under His authority and His will shall be done in our lives. Don't be presumptuous that you know the will of God. We may know the will of God in general, but we have to continually discover His specific or particular will in different situations as we keep on submitting to His authority, to His will, and coming to Him in prayer. Ganon natin nadidiskubre. Don't be presumptuous that you know everything already about the will of God. Huwag nawa. What should be in prayer? Respect and reverence for our God. Resolute submission to Him, His authority, His will. Ikatlo, anong sabi dito? Sabi niya, give us today our daily bread. Ang ikatlo ay requests. Kahilingan. Pagkalooban po nyo kami ngayon ng aming kakanin sa araw na ito. Sangkap ng panalangin ng humiling sa Diyos. Ito yung sinabi ni Apostle Paul dun sa Philippians chapter 4. Yung bahagi nung binasa ko kanina. Anong sabi dito sa Philippians chapter 4? Sabi niya dito sa verse 6, do not be anxious about anything but in everything, by prayer and petition with thanksgiving, present your requests to God. Kahilingan. Tayo ay inaatasan
hinihimok upang hingin sa Diyos yung ating mga pangangailangan. Bakit? Because He is the providing God. Ang sabi ni Apostle Paul dun sa Philippians 4:19, "For my God shall supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus." He is a providing God because He is a gracious God. May kagandahang loob siya talaga. Mabait. At ang kagandahang loob niya ay palaging sapat. He told Paul, regardless of Paul's situation in 2 Corinthians 12:9, "My grace is sufficient for you." Requests, kahilingan. Pero pansinin niyo, hindi lang kahilingang pansarili. Pansinin niyo yung paggamit nung tinatawag na panghalip o pronoun. Sabi niya, "Give us." Ibigay mo sa amin our daily bread, ang aming kakanin. So kasama dito yung kahilingan, hindi lang yung pansarili, pero kahilingan para sa kapwa. Ang tawag ng iba dito, intercession. Kahilingan para sa ating kapwa. So we note the pronouns our at saka us. See? We do this in our personal private prayer and we do this in our corporate and community prayer. Sangkap ito. Pero pansinin ninyo, when we ask God, our requests must be presented to God on the basis of something. Merong tinutungtungan yan. Hindi lang pag naisip mo, gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganyan. Ang tawag doon, kapritso. Kung yun lang, at walang tinutungtungan, ano yung tinutungtungan nito? Basahin ko nga uli yung Philippians chapter 4. Makakatulong sa atin ito. Sabi niya dito, "Rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God." Ano yung tinutungtungan nito? On what basis? Okay? Sa anong saligan? Una, 3 things. Confidence in God. Ang kumpiyansa natin o katiyakan sa Diyos. Bakit? Siya'y mabuting Diyos. Ang itutugon niya ay palaging mabuti. At siya ay Diyos na palagi ang malapit. Sabi niya, let your gentleness be evident. The Lord is near. It refers 2 ways. The Lord is really near and the Lord's coming may be imminent or near. Pero ang ibang mga talata ng Biblia napakalinaw. Sabi niya, sasamahan ko kayo palagi. Hindi ko kayo iiwan, hindi ko kayo pababayaan. So that is very clear. Our requests must be presented to God on the basis of, first, confidence in God. May kumpiyansa tayo dahil hindi siya malayo. Hindi ko kayo iiwan, hindi ko kayo pababayaan, sabi niya. At mabuti ang ating Diyos. Ang sabi nga ni Santiago, James chapter 1 verse 17, "Every good and perfect gift comes from the Father of lights, in whom there is no shadow of turning." Hindi siya nagbabago. Sa katapatan, sa kabutihan. Lahat ng mabuti at sakdal na bagay nanggagaling. Mga regalo, nanggagaling sa Ama ng kaliwanagan. That is the first of the 3. The second, after confidence in God, contentment in God. This is our basis. Kaya nga, ang sabi niya, do not be anxious about anything, but in everything by prayer and petition, with thanksgiving. May pagpapasalamat. We can only be thankful when we have learned to be content. Hindi ka maaaring maging mapagpasalamat kung hindi ka natuto ng pagkakaroon ng kasiyahan o kakontentuhan sa Panginoon. Kaya sabi ni Apostol Pablo, natutuhan ko ng
makontento sa anumang aking kalagayan. Kaya sa anumang kalagayan niya, marunong siyang magpasalamat. Alam ko ang magutom, alam kong mabusog, sabi niya. Alam kong may pangangailangan, alam kong may kasaganaan. Contentment in God. And third, again, confidence in God, contentment in God. Consistent obedience to God. Why? Dito sa pagpapatuloy, sabi niya sa verse 8, finally, brothers, Philippians chapter 4, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice. And the God of peace will be with you. This is part of submission. Without obedience, there is no true submission. Ano lang yun? Pagpapaimbabaw. Pag sinabi mong your will be done, pero hindi ka naman sumusunod sa kalooban ng Panginoon, hindi totoo yung your will be done. Sadly, some, even Christians, dare to expect God to do what they want, when in reality they refuse to do what God expects from them. Umaasa sila, naghihintay sila na gawin ng Diyos yung gusto nila. Kaya yung sa totoo, tumatanggi sila na gawin yung inaasahan at hinihintay ng Diyos sa kanila. Please note that when we make requests to God, we should never try to coerce or extort God. Pag may hinihiling tayo sa Diyos, humihiling nga lang tayo, nakikiusap tayo. Hindi tayo yung boss. Kaya nga siya yung Panginoon eh. Huwag nating uutusan ng Diyos. Never try to coerce God. Huwag siyang pilitin o puwersahin. Never try to extort God. Huwag nating kikilan ng Diyos. Huwag nating hut-hutan ng Diyos. Kung minsan sinisingil natin ng Diyos sa hindi naman niya utang. Walang utang ang Diyos sa atin. Tayo ang may utang sa Diyos. Sobra-sobra na ang pauna na biyaya na ibinigay ng Diyos sa atin. Walang anumang pagkukulang o pagkakautang ang Diyos sa atin. Kung nararamdaman ninyo na may pagkukulang ang Diyos, bakit ako pinabayaan ng Diyos? You do not know God yet to the extent that you should. Kailangan pa tayong umunlad sa pagkakilala sa Diyos. Kung tayo may kaligtasan, salamat. Pero hindi ibig sabihin na alam na natin, kailangan nga umunlad tayo sa pagkakilala. We must grow in the grace and the knowledge of our Lord. When people try to coerce or extort God, it's utterly disrespectful. Utterly disrespectful. Don't try to hold Him hostage. Huwag po nating i-hostage ang ating Panginoon. What does our prayer need to have or include? Respect and reverence for our God. Resolute submission to His authority and to His will. Requests for whatever we need. And requests for others. At ang sabi niya dito, sa pagpapatuloy,
Pagkatapos nung give us today our daily bread, forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. Repentance when necessary. Paghingi ng tawad kung alam natin na meron tayong pagkukulang sa Diyos. Kahit kailan hindi magkukulang ang Diyos sa atin. Tayo ang maaaring magkulang sa Diyos. We have to come clean before God. How? By letting Him cleanse us. Hindi naman natin pwedeng linisin ang sarili natin eh. Noon nga iniligtas tayo ng Panginoon, hindi natin kayang bayaran yung kasalanan natin. Ngayon, kung magkasala man tayo sa Kanya, magkulang tayo sa Kanya, hindi ibig sabihin na kaya na natin bayaran yung kasalanan natin. Hindi. Kaya nga ang sabi ni Juan, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all our unrighteousness. 1 John 1:9. Bakit? See, when we are in sin, it is more likely that we will ask God for the wrong thing. Yun ang posibleng mangyari. Kapag ang tao nananatili sa kasalanan, namumuhay sa kasalanan, at hindi ito pinapaayos sa Panginoon sa pamamagitan ng paghingi ng kapatawaran, malamang ang hihingin mo, magkakamali ka eh. Our thinking may be clouded. Yun ang nagagawa ng kasalanan. Therefore, we should not expect God to give us what we ask if we are in sin. Merong isang bahagi dito sa mga awit. I will just read this because this may be easily understood. So Psalm 66, dito sa verse 16 hanggang 20. Ang sabi dito, sabi niya, come and listen, all you who fear God. Let me tell you what He has done for me. I cried out to Him with my mouth. His praise was on my tongue. If I had cherished sin in my heart, the Lord would not have listened. Kung aking inalagaan ang pagkakasala sa puso ko, hindi ako pakinggan ng Panginoon. But God has surely listened and heard my voice in prayer. Praise be to God who has not rejected my prayer or withheld His love from me. You see, sin is being out of God's will. Kapag ang tao nasa pagkakasala, siya ay labas ng kalooban ng Diyos. Ang pagkakasala kasi hindi kalooban ng Diyos. Therefore, our understanding of God's will is blurred if we are in sin. So kung lalapit tayo sa Panginoon, malamang napakalaki ng posibilidad. Mali ang ating hihingin sa Kanya. Kung tama man, nasa mali pa rin sa loobin. At kailangan kung paano tayo pinapatawad ng Panginoon, matuto rin tayong mga patawaran. Yun ay binigyang diin dito. There is much to say about that, but we will proceed because we are trying to look into that model prayer that the Lord has given us so that we will learn what's in it. Reverence and respect for God, resolute submission to His authority and His will, request for our needs and for other people's needs, repentance for sins committed against Him, and forgiveness for others. Yung kasunod, sabi niya dito, and lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. What does this mean? It means reliance against the enemy, not just for our needs. Nakadepende tayo sa Diyos upang sa ganon, tayo'y makapagtagumpay sa gawa ng kaaway. We cannot stand against the powerful enemy and enemies apart from God's protection and power.
Yan ang sinabi ni Apostol Pablo dito sa Ephesians chapter 6 from verse 10. Ang sabi niya dito, finally, be strong in the Lord and His mighty power. Put on the full armor of God so that you can stand against the devil's schemes. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Therefore, put on the full armor of God so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground after you have done everything to stand. Sabi niya, stand firm then on the belt of truth buckled around your waist, katotohanan with the breastplate of righteousness in place, katuwiran with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace, mabuting balita ng kapayapaan. In addition to this, take up the shield of faith with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Pananampalataya. Take the helmet of salvation, kaligtasan, and the sword of the Spirit, which is the Word of God, salita ng Diyos. At sabi niya sa verse 18, and pray in the Spirit on all occasions with all kind of prayers and requests. There it is. Reliance against the enemy. Hindi natin kakayanan yan sa sarili nating kaparaanan, sa sarili nating lakas. Palagi yan. Ito'y sa pamamagitan ng Diyos. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the saints. Lead us not into temptation, and deliver us from the evil one. There will always be attempts against us, against our faith, against our obedience, against our trust in God, against whatever good we may want to do in our Christian walk. And finally, yung sabi ko nga, nakalagay dito sa footnote, for yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. What does that mean? Render to God what belongs to Him and what He deserves. Ibigay sa Diyos yung karapat-dapat para sa Kanya. Papuri, pagsamba, parangal, pagpapasalamat. Some Christians in their excitement to give testimony for answered prayers, sometimes, unwittingly, they take honor and glory for themselves. Let this be a reminder. Kung minsan excited yung iba, sabi, oy, magpatotoo ka naman para sa Tama naman, salamat po sa Panginoon. Ako po'y nanalangin ng ganito at ganito ang nangyari without knowing that they're already exalting themselves more than exalting God. As if malakas sila sa Diyos. As if malakas at makapangyarihan ang kanilang panalangin. Kapag ganun, baka hindi natin napapansin na kukuha yung kalwalatian sa Diyos. Mag-iingat lang tayo. You know, even as we pray, we are subject to temptation. Wala namang panahon na pinipili yung panunokso at yung pagtatangka na ilayo tayo sa Diyos. Let not the privilege of prayer be a source of pride. Let it be a source of constant humility. Huwag sumagi sa isip natin na napakamakapangyarihan ng panalangin natin. Ang makapangyarihan ay ang Diyos natin. Huwag nating isipin na napakagaling ng panalangin natin. Ang napakagaling ay ang Diyos natin. Render to God what belongs to God.
He deserves honor. He deserves glory. He deserves praise. He deserves worship, not us. Then, if we do so, render to Him what belongs to Him, it will produce more than answers to our prayers. It will produce joy and peace in us. We can rejoice. We can be at peace. Mga kapatid, sa pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, let us pray continually. Let us pray about everything, our concerns. Let us pray with respect and reverence to our God, with resolute submission to His will and authority, with requests and petitions for ourselves and for others, with repentance if we commit sins and forgiveness for those who sinned against us, with reliance against our enemies, the evil one. And remember, rendering to God what He deserves. Ang sabi ni Peter sa 1 Peter chapter 5 verse 6 and 7, humble yourselves therefore under God's mighty hand, that He may lift you up in due time. Cast your anxiety on Him because He cares for you. Acts chapter 2 verse 42 says, they, the believers, devoted themselves to the apostles' teaching, to the fellowship, to the breaking of bread, and to prayer. These are the essentials of the Christian faith and practice. Let us enjoy all these things. They are provided for us by our great and good God. Let's pray and thank the Lord. Salamat po aming dakilang Diyos. Purihin ka at sambahin ka. Words that we could think of and speak will never be enough. Anyway, Lord, we thank you, we praise you, we worship you. We love you, God, because you loved us and you keep on loving us. Salamat po, Panginoon. Salamat po. You know what we need. Salamat po, Panginoon. Binibigyan mo kami ng pagkakataon na sabihin ng mga ito. Tulungan mo po kami na masabi namin ng wasto at tama. Ikaw po ang umudyok sa amin upang wasto ang aming paglapit sa iyo at wasto ang aming pagpapahayag nito. At nang dahil dito, alam namin may nakalaan sa amin. Hindi man namin makuha ang lahat ng gusto namin. Maging maganda man at mabuti ang gusto namin, pero ang katiyakan, magkakaroon kami ng kagalakan at kapayapaan. Katiwasayan ng kalooban at ng buhay dahil ikaw ang aming Diyos. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, Amen. Magandang araw po sa inyong lahat.